Ang kwentong mapapakinggan ninyo sa araw na ito ay mula sa isa nating kabaryo. Hango ito sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Elias na nangyari sa taong 1981. Walang eksaktong lugar, probinsya ng Occidental Mindoro. Sa mga panahong ito ay nasa edad 30 anyos na itong si Elias. Binata at isang antingero na taglay ang 4 na anting-anting. Bumalik muna tayo sa panahong 20 anyos pa lamang ang ating bida. Isang gabi, nag-aagaw buhay na ang kanyang lolo Ising. Halos 2 linggo na rin itong nakaratay sa higaan. Ayaw naman itong magpagamot dahil alam nito na nalalapit na ang kanyang oras. Siya nga pala, ang lolo ni Elias ay isa ring manggagamot. Kailangan ni Ising ng may mapapasahan sa kanyang kakayahan. Subalit, wala ni isa sa 4 na anak nito ang may gustong manahin ang pagiging manggagamot niya. Kahit ang mga apo ay wala din balak magmana ng ganoong kakayahan. Maliban na lamang kay Elias, ang tanging apo na malapit sa kanya. Noon pa man ay nakitaan na ni Ising ng katangian ang kanyang apo. At nang kausapin niya ito, kung gusto ba niya na maging manggagamot ay pumayag naman agad ang binata. Pero bago maipasa ng matanda, ang kakayahan ay ipinakita muna niya sa kanyang apo ang 4 na bagay na matagal nang itinatago ng matanda. Walang iba kundi ang 4 na mutya. Ang mutya ng ngipin ng kalabaw, pangil ng kidlat, mutya ng tubig at mutya ng kalamansi. Elias, apo, tanggapin mo ang pamana ng ating lahi. Matagal na panahon na itong nakatago. Patawarin sana ako ng ating mga ninuno dahil kahit minsan ay hindi ko ginamit ang mga mutya sa kadahilan ng hindi ko kaya ang makipaglaban sa mga nilalang ng dilim. Kaya mas sinusayan ko na lang ang panggagamot. Lolo Ising, hindi ka dapat humingi ng tawad. Wala ba kahit isa sa mga mutyang ito ang pwede pong makapagpagaling sa'yo? Apo, gaya ng sinabi ko, nalalapit na ang aking oras. Wala nang gamot ang karamdaman ko. Likha ito sa natural at hindi sa anumang mahika. Alam kong mapanghahawakan mo ito ng tama. Kaya apo, tanggapin mo na. Sige po, Lo. Pero wala po akong ideya kung paano ko po ito gagamitin. Huwag kang mag-alala, apo. May gagabay sa iyo. Bukod sa mga mutya, ay inabot rin ng matanda ang maliit na libreta kung saan naglalaman ito ng mga dasal at orasyon. At sa panghuli, inawakan ni Ising ang kamay ng kanyang apo. Nag-usal ito ng mahina sa ibang dialekto. Maya-maya pa ay nakaramdam ng init sa kamay si Elias na gumagapang sa buong katawan niya. At kasunod nito ay ang paghinga ni Ising ng malalim at nawalan na ito ng buhay. Nanginig naman itong si Elias at napuno ng luha ang mga mata. Napasigaw siya sa tindi ng lungkot. Natagpuan siya ng mga kamag-anak habang yakap-yakap ang matandang wala ng buhay. Napakasakit para kay Elias dahil halos si Ising na ang nagpalaki sa kanya. Habang abala ang lahat sa burol ni Ising, ay nawala sa isip ni Elias ang mga mutya. Literal kasi na inilagay niya na lamang ito sa maliit na kahon at inilagay sa ilalim ng kanyang kama. Buong pagdadalamhati ang dinanas ng lahat at kinagabihan sa araw na inilibing na si Ising ay may narinig na kaluskos si Elias sa ilalim ng kanyang higaan. Saka pa lamang sumagi sa kanyang isipan ang mga mutya na nakatago doon. Marahan naman siyang bumangon at kinuha ang kahon. Wala naman siyang napansin na kakaiba matapos niyang buksan at tingnan ang mga mutya. Kaya humiga at natulog na lamang siya. Kinabukasan
Nanatili pa rin ang lungkot ng mag-anak hanggang sa kinausap siya ni Bernie, ang kapatid ng kanyang lolo Ising. Elias, magmumukmuk ka pa rin ba dyan? Kumilos na tayo habang maaga pa. May nakuha akong trabaho sa lupain ni Poldo. Pinalilinisan niya dahil tataniman daw yon ng mga nyog. Pambihirang Poldo yan. Buhay pa kaya siya paglaki ng mga nyog niya? Lolo Bernie, mabuti po at ako ang pinili ninyong makasama. Pero nasan po ba si Tio Roldan? Nako, Elias. Ano pa ba ang maaasahan mo sa batugan na yon? Kaya ikaw, huwag kang gumaya dun sa tiyohin mo. Anak ng anak tapos, hirap naman buhayin ng pamilya. Ganun po ba? Sige po, Lolo Bernie. Maghahanda lang po ako ng almusal natin. Siya nga po pala, kaya niyo po bang magtabas ng mga damo? Malaki-laki rin po ang lupain ni Mang Poldo. Abay, wala kayatang bilib sa lolo mo. Mas malakas pa ako sa'yo. Tsaka lahi natin ang matitibay na katawan. Tignan mo ang lolo Ising mo. Ay, pasensya ka na. Di ko lang maiwasan na maalala siya. Pero maiba po ako, Lolo Bernie. May iniwan po kasi sa akin si Lolo Ising. 4 na mutya po. Ano? Ang mga mutya? Nako, Diyos ko. Buong akala ko ay dinispatcha na ito ni Ising. Bakit nasa iyo? At naku naman, Ising, bakit mo ito ginawa? Pumanaw ka na nga, nag-iwan ka pa ng sumpa. Sumpa? Bakit, Polo? May sumpang taglay ba ang mutya? Hindi, wala. Hindi mo kasi naiintindihan. Walang ibang dulot ang mga mutyang iyon, kundi kapahamakan at kamatayan. Nang dahil sa mutya, kaya napaslang ang mga magulang namin ng mga aswang. Kaya akin na ang mga mutya. Ayokong dadanasin mo at ng pamilya mo ang naranasan namin. Teka lang po, Lolo Bernie. Hindi naman po siguro masama ang mutya. Tsaka sa akin po kasi iyon ibinigay ni Lolo Ising. Elias, sa ayaw at sa gusto mo, akin na ang mga mutya. Hindi. Hindi ko po iyon ibibigay sa inyo. Pasensya na, Polo, pero naniniwala ako na hindi yun ibibigay sa akin ni Lolo Ising upang mapahamak ako at ng pamilya ko. Alam mo naman po, di ba, kung gaano ako kamahal at pinangangalagaan ni Lolo. At dahil naman sa pagmamatigas niya, umalis na lamang si Bernie na halatang labis na nabigo. Naiwan si Elias habang nakahanda na sana ang almusal at hindi na rin natuloy ang pagsama niya upang manabas ng mga damo. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Elias na gamitin ang 4 na mutya. Upang hindi ito makuha ng kanyang lolo Bernie, ay pinasadya niyang ipabaon sa isang albularyo ang mga mutya sa mismong katawan niya. Ang mutya ng kalabaw at kidlat ay nakabaon sa magkabila ang balikat niya. Samantalang ang mutya ng kalamansi at mutya ng tubig ay nasa kabilang binti naman niya nakabaon. Kaya wala na talagang pagkakataon na makuha pa ito ni Bernie. Bukod sa albularyo, ay wala nang iba pang nakakaalam kung nasaan ang mga mutyang iyon. Sa loob ng 10 taon ay walang humpay na nakikidigma si Elias sa mga nilalang ng dilim, kaya hindi may kakaila na hinubog na ito ng karanasan at panahon. Inilaan niya ang sarili bilang tagapagtanggol ng kanilang lugar. Hanggang sa isang araw, dumating ang pinsan niyang si Marcelino na nagmula pa sa sablayan. Sinipat pa niya ito ng gusto upang siguraduhin na ito nga yung pinsan niya. 1 dekada na rin kasi silang hindi nagkita. Nagkayakapan pa ang dalawa at agad nagpalitan ng mga kwento tungkol naman sa kanilang nakaraan. Matinding kamustahan din ang naganap sa pagitan ng dalawa. May dalang mga kakanin si Marcelino bilang pasalubong. Ilang oras din bago humupa ang kwentuhan ng mag-anak. Ngunit buong akala ng lahat ay simpleng bakasyon lang ang pagdating ni Marcelino. Subalit iba ang kutob ni Elias
Kaya nang sumapit ang hapon ay niyaya siya ni Elias upang maglakad-lakad. Noong una ay panay kwento pa si Marcelino sa bawat lugar na may alaala siyang hanggang seryosong nagtanong si Elias sa tunay na sadya nito. Ayon naman kay Marcelino, 2 taon na nilang suliranin sa baryo ang pag-usbong ng isang may wagang nilalang. May mga tao na rin na namataan ang nilalang na yon. Kakaiba at ang sinasabi ng lahat ay isa itong aswang. Noong una ay mga hayop lang ang biniktima nito hanggang sa may iilang tao nang nawawala ng biglaan at hindi na natatagpuan pa. Laking takot na lang ni Marcelino dahil napakabata pa ng kanyang 3 anak. Minsan nga ay may nagawing kamag-anak sa kanilang baryo at naikwento nga nito ang tungkol sa kakayahan ni Elias. Kaya naman hindi na nag-atubili pa itong si Marcelino na humingi ng tulong sa kanyang pinsan. Tumahimik ng bahagya si Elias at tumugon na handa itong tumulong. Gumuhit agad sa itsura ni Marcelino. Ang saya ngunit sa mga mata nito ay naroroon pa rin ang takot. 2 araw lang ang lumipas ay agad na silang bumiyahe papuntang Sablayan. Batid ni Elias na pinagtitinginan siya ng lahat habang naglalakad patungo sa bahay ng pinsan. Humingi naman ng despensa itong si Marcelino sa kasama niya. Gawa na rin kasi sa mga pangyayari ay hindi na komportable ang mga tao na makakita ng bagong muka sa kanila. Naiintindihan naman yon ni Elias. Ipinakilala din ni Marcelino sa mga kaibigan ang kanyang pinsan. Kahit ang asawa at mga anak ni Marcelino ay tila ba ilag din kay Elias. Konting pahinga lang ay ipinakita ni Marcelino ang kanyang malawak na likod bahay. Ayon sa kanya, dati ay puno ng mga manok at kambing ang bakuran nila, ngunit isa-isa itong naglaho dahil sa kagagawan ng nilalang na hindi niya mahuli-huli. Halos mangyak-yak na si Marcelino dahil sa laki ng lugi niya. Maganda naman daw ang takbo ng kanyang negosyo hanggang sa dumating ang salot sa kanilang baryo. Sa unang gabi ay agad nagmasid si Elias sa paligid. Ayon sa kanyang pinsan, kadalasan ay tuwing kabilugan ng buwan nang bibiktima ang nilalang na kung tawagin nila ay mandarangkal. Ayon naman sa mga nakakita, ang anyo nito ay kulay abo. Maninipis ang buhok, matutulis na tenga, mapupula ang mga mata, payat at bakat na ang buto sa buong katawan. Meron din itong 4 na daliri lamang pero napakahaba at matatalas ang mga kuko nito. May kalakihan ang bunganga na may mga ngipin na parang may yahalin tulad mo sa isang lagari at mas matangkad ito kaysa sa mga normal na tao. Hindi pa man ito nakikita ni Marcelino pero may mga sandaling nahagip ito ng kanyang paningin, ngunit sa imaheng madilim at napakabilis lang. Pagsapit ng umaga ay nagpaalam si Marcelino upang magdilihensya ng pera. May nagpapagawa kasi sa kanya ng nasirang bahay. Hindi na sumama si Elias, baka makaistorbo lamang ito. Bagkus, nagsagawa ito ng pangontra sa paligid ng bahay ng pinsan niya. Sinuri din niya ang mga anak ni Marcelino at ginawa ng mga habay. Bukod sa pagiging antingero, ay nakakapanggamot din kasi itong si Elias mula sa iniwan ng kanyang lolo Ising. Bandang hapon na nun nang makauwi si Marcelino. Niyaya siya ni Elias na kumain ng nilagang saging pero ayon dito, busog pa daw siya. Grabe daw kung magpakain ang pinagtatrabahuan niya. Kakaiba daw dahil matagal siyang nagugutom. Halos 2 linggo na kasi siyang gumagawa sa bahay ng taong yon. Sa paglipas pa ng mga araw, hindi na naghahapunan si Marcelino. Gawa nga sa pagkaing ibinibigay sa kanya. Hanggang sa isang araw, nakita ni Elias ang pinsan na nakaupo sa hagdan sa may bandang kusina
habang tila kinakamot ang ulo nito. Hindi normal na pagkamot dahil para itong gigil na gigil at nagsasalita pa ng kung ano-ano. Nang sitahin naman ito ni Elias ay tila nagbalik sa ulirat itong si Marcelino. Ayos lang ako, Elias. Pero medyo naiinita na. Kailangan ko na sigurong maligo. Ikaw, gusto mo bang samahan ako sa may ilog? Masarap ang tubig doon. Hindi na, Marcelino. May ginagawa pa kasi ako. Sige, mag-iingat ka na lang. Tumayo naman itong si Marcelino at nang dumaan ito sa tabi ni Elias ay may naamoy ang binata na kakaiba sa pinsan niya. Hindi ito amoy ng taong walang ligo, kundi parang amoy ng hayop na hindi niya maintindihan. Sa mga sumunod pang araw, napapansin ni Elias na tila nangangayayat na itong si Marcelino. Inausap niya ito isang gabi. Nag-aalala lang siya at nagbungkahi na magdala na lang ng baon tuwing pupunta sa pinapasukan nito. Nang marinig naman iyon ni Marcelino, ngumiting tumanggi lamang ito at sinabing baka dala lang ng lungkot sa naluging negosyo. Nang sumapit ang hating gabi, naalimpungatan si Elias dahil sa mahinang ungol na naririnig niya. Nagmula ito sa kwarto ng mag-asawa. Idinikit niya ang tenga sa dingding at doon niya narinig na animoy hayop na mahinang umuungol ang nandoon sa loob. Hanggang sa nagising na ang asawa ni Marcelino na si Mildred. Ginising niya ito at halatang may tensyon na sa boses. Dali-daling bumangon si Elias at pumatok sa pinto. Nang buksan ito ni Mildred, ay bakas sa mukha nito ang takot. Tumambad kay Elias ang anyo ng kanyang pinsan na tila ba nag-iba na. Mukha na itong may malalang sakit. Napakalayo ng itsura nito, kani-kanina lamang. Nakaiga, nakapikit pero umuungol ito ng mahina. Tipong para itong binabangungot. Kaya naman agad niyugyug ni Elias upang magising at mas nagulat pa siya dahil basang-basa ng pawis itong si Marcelino. Ngunit malalagkit na pawis kaya labis naman ang kanyang pagtataka. Agad niyang kinapa ang tiyan nito at sa kanyang pagkagulat ay naramdaman niya ang isang yanggaw sa loob ng sistema ni Marcelino. At mas nagulat pa si Elias nang kumapit na ng gusto ang yanggaw at imposible na itong makuha pa. Natanong niya naman sa kanyang sarili kung bakit hindi niya naramdaman kung saan ay araw-araw niya namang kasama at nakakausap ang pinsan niya. Sinubukan pa niya itong gamutin ngunit wala nang pag-asa talaga. Tumayo siya at lumabas ng kwarto. Inausap niya si Mildred sa may sala. Hindi maniwala ang babae dahil maayos pa naman daw ang asawa bago sila matulog kanina. Nagpupumiglas si Mildred dahil pinigilan siya ni Elias na pumasok ng kwarto. Hanggang sa natigilan ang asawa dahil nakita nitong nasa labas na ng silid si Marcelino. Akmang lalapitan siya ng asawa ngunit natigilan si Mildred dahil iba na ang itsura nito. Nagmistulang halimaw na si Marcelino. Nagkaroon pa ng ilang segundong titigan sa pagitan nila hanggang sa sumunggab na nga itong si Marcelino. Mabilis na umarang si Elias at itinulak niya ito ng sobrang lakas. Inabisuhan niya si Mildred na puntahan ang anak sa kwarto at wag nang lumabas. Sa pagtakbo naman ng babae ay muling sumugod itong si Marcelino, ngunit hindi kaya ni Elias na kalabanin ng pinsan niya. Bagkus ay itinutulak lang niya ito papalayo. Upang makaiwas ito sa mag-ina, hinila ni Elias ang nilalang at dinala sa labas. Doon niya ito kinausap kahit alam niya na wala na sa tamang pag-iisip ang kanyang pinsan. Nanlumo na lamang siya dahil si Marcelino ay isa ng aswang.
Sa bawat atake ni Marcelino ay panay iwas at pagtulak lang ang ginagawa ni Elias. Habang ang mag-ina nito ay umiiyak na nakasilip lang sa may siwang mula sa loob ng bahay. Halos lumuhod na si Elias sa pakikiusap pero sadyang wala ng pag-asa. Kung tutuusin, napakadali lang natapusin ni Elias ang laban ngunit hindi niya kayang saktan. Ang pinsan na mula noon ay mabait na sa kanya. Hanggang sa sumigaw itong si Mildred. Tapusin na daw ni Elias ang paghihirap ng kanyang asawa. Dito lumingon ang antingero at bahagyang napatango. Humingi rin siya ng paumanhin sa pinsan na umaangil ng oras na yon. Sa pagtayo ng binata, mabilis itong sumugod kay Marcelino at sa isang iglap, dinagit niya ang aswang at dinala sa malayong lugar. Sa loob ng kakawyan, ibinagsak ni Elias ang katawan ng pinsan kasabay sa pag-agos ng kanyang luha. Habang patuloy na inuundayan ng sapak ang nilalang, patuloy din sa paghingi ng tawad itong si Elias. At sa uli, hinagis niya ito at bago pa man bumagsak sa lupa, ay tinamaan na ng kidlat si Marcelino, dahilan upang magliyab ang katawan nito hanggang sa tuluyang naging abo. Kahit masakit ay mas pinili ni Elias na maging abo ito kaysa ilibing pa ang labi at may posibilidad na bumangon pa ito sa hukay. Dumating siya sa bahay ng pinsan na nakababa ang balikat. Nakaabang ang mag-iina ni Marcelo at tanging pag-iyak na lang ang tugon ng binata. Binalot ng paghihinagpis ang bahay at sa gabing yon, nawalan ng ama ang mga anak ni Mildred. Habang nakatulala sa bakuran ng madaling araw, walang ibang duda si Elias kundi ang pinagtatrabahuan ni Marcelino. Kinabukasan ay inalam niya kay Mildred kung saan matatagpuan ang bahay na yon. Sa pagsikat ng araw ay tinahak na ni Elias ang landas patungo sa nasabing bahay. Nagkubli siya sa puno habang nagmamasid. Doon niya nakita ang lalaking nakaupo habang nagkakape. Ang mga tingin nito ay tila blanko habang tumutungga ng tasa. Alam niya na may kakaiba dito. Pansin din niya na mag-isa lang yon sa bahay. Umalis muna itong si Elias at nagtungo sa sentro. Sa isang tindahan, doon siya bumili ng tinapay. Tahimik siyang nakaupo habang may lumapit na dalawang matandang lalaki at abala ito sa kwentuhan. Nabaling naman ang kanyang diwa sa dalawa nang marinig nito na pinag-uusapan nila si Marcelino. Ayon sa isang matanda, delikado daw ang pagtatrabaho ni Marcelino kay Badong. Bukod sa baguhan lang ito sa kanilang baryo, wala din itong kaibigan. Mawalang galang na po. Badong po ba ang pangalan ng taong pinagtatrabahuan ng pinsan ko? Siya nga po pala, ako po si Elias, pinsan ni Marcelino. Abay, naaalala kita, bata. Ikaw yung pinakilala ni Marcelino noong nakaraan. Bueno, tungkol doon sa tanong mo. Oo, siya si Badong. Bago lang siya dito. Siguro mahigit 2 taon pa lang. Ewan ko ba sa taong yun. Hindi nakikipagkaibigan at kahit kailan, hindi ko pa narinig ang boses nito. Nakikita ko naman siya na naglalakad minsan. Pero natatakot siyang pansinin para bang may kakaiba. Anong kakaiba po? Parang may laging iniisip at tulala kahit naglalakad. Baliw yata ang taong yun eh. Eto naman si Marcelino. Doon pa kumuha ng trabaho sa taong yun. Paano ba naman kasi? Dinapuan ng salot ang mga alaga niya. Kaya desperado nang makakuha ng trabaho. Alam mo naman na may binubuhay yung tao. Ikaw talaga, Talyo. Palibhasa kasi masarap ang buhay mo dahil may anak ka sa Saudi. Hindi naman sa ganoon, Estong. Ang sa akin lang,
Bakit doon pa sa taong hindi naman natin gaanong kakilala at nakakatakot? Pero alam nyo ba, ayon sa mga kwento, may nakakita daw na pumasok sa bahay ni Badong ang mandarangkal. Kaya naisip ko na baka aswang itong si Badong. Ano ka ba naman, Talio? Kung makapagbintang ka ay wagas. Ikaw talagang matanda ka. Napakatismoso mo kaya ka iniwan ng asawa mo eh. Bago pa man mag-away ang dalawa, ay umalis na itong si Elias. Ngunit hindi niya binaliwala ang kanyang narinig. Posibleng itong si Badong ang nangyanggaw kay Marcelino dahil bukod sa kanila ay doon lang nakakuha ng pagkain ang kawawang pinsan niya. Samantala, dumaan si Elias sa tapat ng bahay ni Badong. Nagkunwari naman itong dumaan lang. Pasimple itong sumulyap sa bahay ngunit wala siyang makita. Pero bago niya ginawa yon, ay nagtanggal muna siya ng puder sa katawan. Ayaw niya kasi na malaman ng aswang na may antingerong nagmamasid. Tumuloy si Elias sa may kakawyan at kumuha ng mga pwedeng gawing panggatong. Makalipas ang ilang minuto, ay muli siyang dumaan sa bahay ni Badong hanggang sa may nagwika ng, Bakit pa naitingin mo sa bahay ko? May hinahanap ka ba? Wala po, Ginoo. Akala ko po kasi walang nakatira. May bala ka bang magnakaw? Nako, hindi po. Nangunguha lang po ako ng kahoy. At saka baguhan lang po ako sa lugar na ito. Pansin ko nga, bago ka sa paningin ko. Kailangan mo ba ng trabaho? Hindi kasi pumasok ang gumagawa ng bahay ko eh. Ah, ganun ba? Sige po, maganda po yan. Kailan po ba akong magsisimula? sinakyan na lamang ni Elias ang pagkakataon. Mas maganda nga iyon dahil mas napapalapit siya sa posibleng kalaban. Mabilis silang nagkasundo at kinabukasan agad nag-umpisa ang trabaho ni Elias. Naroon pa ang bakas na mga iniwan ng gawain ng kanyang pinsan. Halos kumulo naman ang dugo ni Elias dahil may mga damit pang naiwan si Marcelino. Maya-maya pa ay naghanda na ng pagkain si Badong. Pagsapit ng tanghali ay niyaya siya nito upang kumain. Nagdayla naman si Elias na yung baon na lang niya ang kakainin dahil baka mapanis lang, at upang hindi naman sumama ang loob ni Badong ay hiningi na lamang niya ang ulam upang dalhin sa bahay pagkauwian. Ngumisi naman itong si Badong at nagwika pa na dadagdagan ng ulam para na rin sa mga kasama sa bahay niya. Nakalagay sa isang supot ang ulam na agad naman niyang inilagay sa kanyang lumang lagayan. Inahapunan. Habang naglalakad pauwi si Elias, ay naghanap naman siya ng mapagkukublian. Nang masiguradong walang nakasunod ay doon niya na binuksan ang ulam mula kay Badong. At dito agad umalingasaw ang amoy na bubulok na laman at nakumpirma niya na ang yanggaw ay nakapaloob sa pagkaing iyon. Nanggigil si Elias at napatunayan niya na ang kanyang hinala. Nanginginig ang binata habang nagpipigil sa galit at mamayang gabi tatapusin niya na ang laban. Kinagabihan, nagpaalam siya kay Mildred pero hindi sinabi kung saan at ano ang kanyang gagawin. Bagkus, inabisuhan niya ito na magsarado ng bahay at huwag buksan kapag hindi siya ang dumating. Dala ang determinasyon at responsibilidad bilang antingero. Lakas loob na binagtas ni Elias ang lungga ni Badong. Demonyo ka, Badong. Ikaw ang dahilan kung bakit ako napilitang paslangin ng aking pinsan at mawalan ng ama ang mga pamangkin ko. Humanda ka sa akin ngayon, mandarangkala. Wala ni isang sandatang dala ang binata dahil mismong ang mga kamay niya ang naghahatol sa bawat kalaban. May gaserang nakasindi sa loob ng bahay at tila umuusok pa ang kusina nito. Pumulot ng malaking bato si Elias at inihagis ito ng malakas. Tagos sa dingding ang bato
dahilan upang mabulabog itong si Badong. Sumilip naman ang lalaki sa bintana at ngumisip. Ilang segundo lang ang sumunod na sumilip ay ang mismong mandarangkal. Marahan itong binuksan ng tuluyan ang binata at bumaba doon ang anyong aswang ni Badong. Lumalabas pa ang dila nito at halatang sabik na kumain ng tao. Mabilis na sumugod ang aswang ngunit sinalubong ito ni Elias ng isang suntok. Tumalsik ito at umiling-iling lang. Kitang-kita na isa itong mabagsik na aswang. Ngumingisi pa itong si Badong at patagilid ang lakad nito at nakasayad pa sa lupa ang mga kamay. Tila umiikot sila sa paglalakad. Naghihintay kung sino ang susunod na aatake. Sa muling pagsunggab ni Badong ay biglang naglaho itong si Elias. Gamit naman ang mutya ng tubig ay nawala ito sa paningin ng aswang. Pasulpot-sulpot siyang umaatake. Nais niyang pahirapan muna ang aswang bago niya ito tuluyang paslangin. Hindi rin naging madali ang laban dahil sa bagsik ng aswang. May pagkakataon na nahahagip ang binata ng mahabang kamay nito. Umangil pa ng gusto ang aswang na naglabas ng malakas na puwersang hangin. Tumatakbo ito na sumugod sa binata habang nagpaulan naman ng kidlat itong si Elias. Ngunit lahat ng yon ay naiiwasan ng aswang. Muling naglapit ang kanilang katawan at nagpalitan ng mga suntok. Dumadagundong ang bawat kamao na tila tambol na umuugong. Ngunit sa lakas ng taglay ng binata at sa pinagsamang lakas ng 4 na mutya ay nahugot ni Elias ang puso ng aswang. Sa mismong harapan ni Badong ay winasak niya ang puso dahilan sa pagbagsak ng nilalang. Bago naman ito matumba ay hinawakan ng binata ang ulo nito at buong lakas na inihiwalay sa katawan. Naglakad papalayo si Elias habang nagliliyab ang katawan ni Badong. Nang dumating naman siya sa bahay, napasigaw si Mildred dahil sa nakitang pugot na ulo ng aswang na bitbit ni Elias. Ito ang ulo ng aswang na yumanggaw sa asawa mo. Dinala ko ito upang ipakita sa'yo na nakamit mo na ang katarungan. Matapos noon, napaupo na lamang sa lupa si Mildred at tila napaiyak ito. Lumakad patungo sa likod bahay si Elias at doon sinilaban ang ulo ng aswang. Sa pag-uusap nila ni Mildred ay niyaya niya itong sumama na lang sa kanya. Subalit nais nito na ipagpatuloy ang negosyo nila. Kahit wala na si Marcelino ay muling bubuhayin ni Mildred ang alaala nito. At dahil wala na ang aswang, maibabalik niya na ang dati nilang negosyo. Makalipas naman ang ilang araw, nagpaalam na si Elias kay Mildred at sa mga pamangkin nito. Natalo man niya ang aswang pero nag-iwan pa rin ito ng sakit dahil sa pagkamatay ng kanyang pinsan. Lalo pa at siya mismo ang pumaslang nito. Nangako naman siya na bibisitang muli at hindi papabayaan ang mga bata. Bumalik naman itong si Elias sa kanyang bayan, bitbit ang malungkot na alaala. Dito niya napagtanto na may punto ang kanyang lolo Bernie pero hindi ito magiging dahilan upang itigil niya ang pagiging antingero. Mapanganib man, hindi lang sa kanyang buhay, kundi sa kanyang pamilya. Ipinagpatuloy niya ang tungkulin na iniwan at pinagkatiwalaan ng kanyang lolo Ising. Kita mo na ang sinabi ko, Elias. Kawawang Marcelino. Kaya wala na sa amin na nagpatuloy sa tradisyon ng ating lahi nang dahil sa mga ganitong pangyayari. Kaya Elias, bago pa may mangyaring masama sa atin dito, iligpit mo na ang mga mutya. Isa yang sumpa. Sa kabila ng pag-uudyok ni Bernie, ay nanindigan pa rin si Elias. Naduwag ang kanyang lolo Ising noon at hindi nito nagampanan ang dapat gampanan.
At ngayon, sa kanyang henerasyon ay ipagpapatuloy niya ito. At sa muli niyang pagtapak ng sablayan, naging payapa na ito at maaliwalas at dahil ito sa napadpad na binatang may baon ng 4 na mutya kontra sa mabagsik na aswang. Wakas. Okay, para sa akin mga kabaryo, nakakabitin yung istorya natin ngayon. Actually, lahat naman nakakabitin. Hindi ko alam. Yun nga, sabi ko rin sa inyo na medyo nagbawas tayo kasi talagang araw-araw tayo nagnanarrate. So, bawas din. No? Pinili namin yung mga dati pa. So, ito yon. Pero okay naman, di ba, na araw-araw tayo at least napapakinggan nyo. Yun nga, balik tayo sa storya. Wala akong masabi. Para sa akin, napakalakas nitong si Elias, no? Isipin mo 4 na mutya yung nakabaon. Kung parang i-imaginein mo, grabe. 2 sa balikat, 2 sa binti, di ba? Talagang hindi mo nakakailanganin ng kahit anong sandata, kahit punyal o ano. Yun pa lang, solve ka na, di ba? Talagang wala masabi. Napakaganda ng storya natin. Nakakalungkot lang na siya talaga mismo yung pumatay sa pinsan niya. No, yun nga lang, hindi ko rin masyadong mayambing yung mandarangkal sa gabunan. Gawa ng magkaiba sila ng aspeto. Pero para sa akin, malakas din tong mandarangkal talaga. Yun nga lang, talagang hindi kinaya kasi 4 na mutya ba naman eh. Diba? Mutya ng tubig, mutya ng kalabaw, kidlat sa kalamansi. Ewan ko na lang. Diba? Kahit nga lang isa dun, panigurado, kayang-kaya to ni Elias. Kayo, kung may opinion kayo sa kwento natin, comment nyo sa baba para mabasa namin mga kabaryo. Tapos siya nga pala, meron akong nakausap na isang manggagamot na taga-probinsya ng Quezon. Hindi ko na lang sasabihin yung eksakto. Baka bigyan niya tayo ng mga bagong proteksyon. Ipopost ko sa TikTok natin para makita nyo. Pero mas mababa yun kasi ayokong magbigay sa inyo ng mataas. Gusto ko yung kaya nyo. Kaya punta kayo sa TikTok channel natin, Kwentong Barrio Shop 4 na 8. Lalabas po agad yun. Meron pa tayong mga stock doon. Bato Omo, Gumamela Celis, 10 Elements yan. Halos karamihan ng mutya na meron tayo hindi ko pa nalalagay ron. Pero soon, ito inaayos natin kasi nga sobrang dami nating ginagawa. Nagna-narrate pa tayo sa Kwentong Kalakbay. Meron naman ang mga umorder, pahintay na lang. Ang delivery natin via JNT, alam nyo siguro yon. Tapos, pinakamatagal na siguro yung 4 days, no? Kahit sa probinsya. So, yon. Sa mga taga Luz Biminda, yan, Luz Biminda, sakop na natin yan. Kaya, punta na kayo ron para makita nyo. Tapos, magkakaroon din tayo ng schedule para mag-live doon, magkwentuhan tayo. Kada 6 PM ng gabi, itatama ko lang yung mga araw para updated kayo. Pwedeng MWF, pwedeng ganon. So, hintay-hintay lang. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat sa inyo.